Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Miguel. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Romblon. Tandaan mo, Miguel, walang masama kung magpakumbaba at palalampasin lahat ng nagkamali sa'yo. Sa bandang huli, sa pagharap natin sa may likha, sila ang magdadala ng bigat ng kanilang kasalanan. Wika ni Tatang Anghel. Kahit po ba sinasaktan na nila ako? Tignan mo po, Lolo. May pasana naman po ako. Tugon ng batang si Miguel. Kahit na iho, hayaan mo lang sila. Magsasawa din ng mga yan. Alam mo ba, Lo? Tinatawag po kayong duwag sa bayan. Walang problema sa akin ang tawaging duwag. Ang bahalaga po, hindi ka nakakapanakit ng iba. At palagi mo ring tatandaan, ang katapangan ay ginagamit sa tamang lugar at pagkakataon. Pag-uusap ng maglolo. Ito ang palaging sinasabi ni Tatang Anghel sa apong si Miguel. Mula sa kilalang angka na mga manggagamot ang bata. Ngunit napaka mapagkumbaba na mga ito. Simula pa sa kanyang mga kanununuan hanggang sa kanyang henerasyon. Madalas tampulan ng panglalait at insulto ang kanilang pamilya dahil sa pagkakataong inaapi sila. Hindi man lamang bumabawi ang mga ito o gumagante. Ngunit sa hindi malamang dahilan, biglang nagkakasakit na lamang ang mga taong nananakit sa kanila kahit wala silang ginagawa. Bagay na pinagmula ng usap-usapan na mangkukulam ang pamilya ni Miguel. Madalas ding tuksohin ang bata sa paaralan at kung minsan umuuwi pa nga ito na may pasa o hindi naman kaya sira ang mga kagamitan. Gusto ng bata na gumante, ngunit palagi niyang isinasaisip ang mga sinabi ni Tatang Anghel. Isang hapon, kakauwi pa lamang galing sa paaralan. Kagad itong nagsumbong sa matanda. Sa pagkakataong yun, hindi siya sinakta ng mga kaklase. Lolo, alam niyo po ba, yung kaklase kong nanakit sa akin kahapon, hindi nakapasok. Ang sabi ng guro namin, may sakit daw siya. Biglang namaga yung dalawa niyang kamay. Wika ni Miguel. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Apo. Hindi mo kailangang gumante dahil may gagante para sa iyo. Hayaan mo silang alipustahin ka at saktan. Bandang huli sila ang magdudusa sa mga maling ginawa sa iyo. Tugon ni Tatang Anghel. Kawawa naman po kasi, Lo. Gagaling pa po kaya siya? Depende kung matututunan niya ang aral na ibinigay sa kanya. Aral, Lolo? Ano pong aral yun? Sa tamang panahon na po, malalaman mo din ang lahat. Sa ngayon maglinis ka na ng katawan at kumain ng merienda. Gumawa ng masarap na kakanin ang Lola Maria mo. Wika ni Tatang Anghel. Hindi alam ni Miguel ang totoong nangyayari. Ni minsan, hindi ito binanggit ng mga nakakatanda sa kanya dahil bata pa ito at hindi rin mauunawaan ang lahat. Hindi kaya mas mabuting malaman na ni Miguel
kung ano talaga ang nangyayari para naman hindi na siya nagtataka. Wika ni Lola Maria. Alam mong bata pa si Miguel at mahihirapan siya sa pag-intindi ng mga pangyayari. Darating tayo dyan, Maria, pero hindi pa sa ngayon. Tugon ni Tatang Anghel. Bakit naman si Dado? Ilang taon ba siya nang tinuruan mo? Iba ang kaso ni Dado sa anak niya. Si Miguel masyadong inosente ang isipan. Samantalang si Dado noong kabataan niya, napakabukas ng isipan at mahilig tumuklas ng mga bagay-bagay. Abay, ganun din naman ang apo natin ha. Balang araw, malalaman din niya ang lahat, Anghel, at mas masakit kung sa ibang tao pa niya madidinig. Pag-uusap ng dalawang matanda. Habang nag-uusap ang mga ito, dumating naman ang tatay ni Miguel. O Nay, Tay, malayo pa lang nadidinig ko na po yung pangalan ko ah. Paano po? Si Miguel? Tanong ni Mang Dado. Kawaan ka ng Diyos anak. Ayun, maagang natulog. Mukhang napagod sa maghapong paglalaro. Ikaw, kumusta naman ang araw mo? Tugon ni Tatang Anghel. Kagaya pa din ng dati tay, medyo dumami lang yung trabaho namin. Kasi maraming tinanggal eh. Nalulugi na yata yung kumpanya. Oras na din siguro para maghanap ako ng ibang trabaho. Bakit hindi na lang ang palayan natin ang pagtuunan mo ng pansin? Hindi naman tayo kinakapos sa pagkain. Isa pa, may mga nagpapagamot naman sa atin na kahit papano nagbibigay din ng mga gulay, manok at kung ano-ano pa. Naroon na po ko tay, pero may mga pangangailangan si Miguel, lalo na sa paaralan. Mabuti na ding may pinagkukunan kahit paano ng pinansyal. Tama naman ang anak mo, Anghel. Aba hindi mo naman pwedeng iasa sa mga bigay ng tao ang pang-araw-araw nating pangangailangan. Lalo na ngayon, pareho na tayong matanda at hirap na sa pagkilos. Sabat naman ni Lola Maria. Oo nga naman tay, isa pa nandyan naman si Manong Amir at Ino para umintindi ng palayan. Pinauubaya ko na yun sa kanila. Basta mag-iingat ka sa syudad anak ha. Tandaan mo Dado, ikaw na lang ang naiwang magulang ng anak mo. Patanda na kami ng nanay mo. Sa oras na mawala kami, wala nang magtatanggol sa kanya. Alam ko po yun tay. Kaya nga gusto ko na sanang turuan si Miguel sa mga kaalaman natin. Pero kayo po yung tumututol. Masyado pang maaga Dado. Darating tayo sa puntong yan. Pero sa ngayon, hayaan mo munang maranasan ni Miguel ang mabuhay bilang normal na bata. May punto nga kayo tay. O siya, magpapahinga na po ko. Maaga ang pasok ko bukas dahil may darating na mga materyales. Pag-uusap ng mag-anak. Matapos ang pag-uusap na yun, pumasok na sa silid si Dado. Pinagmamasdan ang anak na natutulog. Kamukhang kamukha mo talaga ang nanay mo Miguel. Masaya ako at nakuha mo yung pagiging pasensyosa niya. Huwag kang mag-alala dahil darating ang panahon na wala nang mang-aapi sa'yo. Wika ni Tatay Dado. Kinabukasan, pagising ng bata ay naabutan nito ang ama na kumakain ng agahan. Dali-daling lumapit si Miguel upang kumustahin ito. Hindi madalas magkita ang dalawa dahil sobrang abala ni Tatay Dado
Kaya naman sabik ang anak sa kalinga nito. Magandang umaga po, tatay. Umuwi ka pala kagabi? Bakit di mo man lang ako ginising? Wika ni Miguel. O Miguel anak, halika mag-agahan ka na. Hindi na ako nag-abala pa. Mahimbing kasi yung tulog mo eh. At ang sabi ni Lolo Angelmo, napagod ka daw sa paglalaro. Kumusta naman yung pag-aaral mo? Tugon ni Tatay Dado. Maayos naman po, tay. Ang totoo niyan, may medalya daw po ako sa pagtatapos ng taon. Sana po naroon ka ha, para ikaw ang magsabit sa akin. Hindi mangako si tatay, pero sisikapin ko anak ha. Abala kasi ako sa trabaho eh. Alam mo naman na kailangan kumita ni tatay para may panggastos tayo sa pag-aaral mo. Naiintindihan ko naman po yun, tay. Kaya nga po pinagbubutihan ko din yung pag-aaral ko para naman kahit papano makabawi ako sa lahat ng sakripisyo ninyo. Alam mo, para ka talagang nanay mo kung magsalita eh. Wala kang dapat bawiin anak. Obligasyon ko bilang ama ang pag-aralin ka at bigyan ng magandang kinabukasan. Sapat na ang makita kong nag-aaral ka ng mabuti anak. O siya, kumain ka na muna at mahuhuli ka na sa klase. Idadaan na lang kita sa eskwelahan nyo. Sabado po ngayon, tay. Wala po kaming pasok. Noko, ano ba yan? Pati araw nakakalimutan ko na. O siya, huwag kang pasaway dito kay Lolo Angelmo ha. Mauuna na ako. Pag-uusap ng mag-ama. Umalis na papuntang trabaho si Dato. Inihatid ito ng bata sa kalsada kung saan siya nag-aabang na masasakyan papunta sa bayan. Nang makabalik si Miguel, nakita nitong naiwan ng ama ang bag na may lamang baon at mga gamit. Dali-dali niya itong kinuha upang ihatid. Ngunit hindi alam ni Miguel na yon ang huling beses na makakausap ang ama. Nadatnan niya itong pinagtutulungang gulpihin ng ilang kalalakihan at halos gumuho ang mundo ni Miguel nang makita nitong sinaksak sa leeg ang kanyang ama. Matapos ay iniwan ito ng mga kalalakihan. Dala ang kanyang pitaka at ilang mahalagang gamit. Nakaluhod lamang si Tatay Dado habang nakatitig sa anak. Pilit itong nagsasalita. Ngunit sa bawat pagbuka ng kanyang bibig ay siya namang pagbulwak ng dugo mula sa kanyang sugat. Tatay, tulong! Tulungan po ninyo kami. Saklolo! Tulungan po ninyo, tatay ko! Wika ni Miguel. Yakap-yakap ng bata ang naghihingalong ama ng mga oras na yon. Naglabasan ang mga tao. Ngunit ni isa ay walang tumulong kay Dado. Napasigaw naman sa sobrang galit si Miguel. Dahilan para madinig ni Tatang Anghel. Dali-daling lumabas sa matanda at nakita ang dugo ang katawan ng anak. Na nooy yakap-yakap pa din ni Miguel. At sa huling lakas ng ama, ibinulong niya ang mga katagang. Wag na wag kang gaganti sa kanila, anak. Wika ni Tatay Dato. Matapos magsalita, hinaplos nito ang mukha ng bata. Ngumiti at tuluyang nalagutan ng hininga. Puno ng pinaghalong hinagpis at galit ang mga sigaw ni Miguel. Isinumpa nito ang lahat ng taong naroon. Tatandaan ko ang araw na ito na wala kayong ginawa kundi tignan ang tatay ko habang nag-aagaw buhay. Humingi ako ng tulong sa inyo pero wala kayong ginawa.
Tandaan ninyo, pagbabayaran ng bawat isa sa inyo ang kamatayan ng aking ama. Wika ni Miguel. Biglang nagdilim ang paligid at kasabay ng pagdadalamhati ng bata, pumuhos ang malakas na ulan. Gumuhit sa kalangitan ang malakas na kidlat na tila nakikisama sa pagluluksa ni Miguel. Mahabaging langit, patawarin po nawa ninyo ang may gawa nito kay Dado. Wika ni Lola Maria. Hindi, Maria. Hindi dapat magkamit ng kapatawaran ng mga taong walang kaluluwa. Ito na ang tamang panahon. Sisimulan ko na ang pagsasanay kay Miguel. Wika naman ni Tatang Anghel. Bagaman hindi nagpapakita ng emosyon, ramdam ni Aling Maria ang matinding galit sa boses ni Tatang Anghel. Matapos ang kaganapang yun, ibinurol nila ang bangkay ni Dado. Hindi umaalis si Miguel sa tabi ng kabaong at kahit anong gawin ng dalawang matanda, hindi nila ito magawang paalisin. Miguel po, kumain ka naman kahit konti lang. Sige ka, magkakasakit ka niyan. Wika ni Tatang Anghel. Dito lang po ako, Lolo. Ayoko pong iwan si tatay. Tugon ni Miguel. O sige, kung gusto mo, kukunan na lamang kita ng makakain. Tumayo ang matanda upang kunan ng pagkain ng bata. Nang bumalik ito, nakita niyang may kausap si Miguel. Dali-daling lumapit si Tatang Anghel sa kanya dahil hindi na ito nakakakilala ng tao kapag malayo. Magandang gabi. Maraming salamat sa... Isidro, paano itong nangyari? Ang buong akala ko ay patay ka na. Wika ni Tatang Anghel. Gulat na gulat ang matanda na mga sandaling yun dahil ang panauhin, walang iba kundi ang nakakatanda nitong kapatid na si Tatang Isidro. Inakala nila sa loob ng maraming taon, patay na ito. Kaya ganun na lamang ang pagkasorpresa ni Tatang Anghel. Matagal na ako nandito sa bayan, Anghel. Sinadya ko lang na wag magpakita sa'yo. Dahil ayokong malaman ng lahat na buhay pa ako. Sabihin mo, anong ginawa nila kay Dado? Tanong ni Tatang Isidro. Wala ko nang mangyari ang pagpatay sa kanya. Tanging si Miguel lamang ang naroon. Kaso lang, Isidro, hindi mo makakausap ng maayos ang bata sa ngayon. Masyadong okupado ang isipan niya. Di ayaw ngang umalis sa tabi ng kabaong ni Dado. Ganun ba? Hayaan mo muna ang bata. Saka ko na lamang siya kakausapin. Pag maayos na ang lahat. Sa ngayon, maaari ba akong makituloy rito? Bahay mo din ito, Isidro. At siguradong matutuwa si Maria pag nakita ka. O Anghel, sino ang... Isidro, mahabaging langit. Maraming salamat naman at buhay ka pa pala. Sinasabi ko na nga bang hindi totoo ang bali-balita eh. Oo, Maria. Buhay pa ako. Kailanman hindi ako maaaring mamatay. Lalo na ngayon, mukhang wala nang kinatatakutan ng mga tao. Laganap na ang kasamaan. Mula lang nang mawala kay Isidro, nagkaroon ng lakas ng loob ang mga taong gumawa ng hindi maganda. Pero ngayong nandito ka na, siguro naman, hindi na ako kagaya ng dati, Anghel. Wala na akong lakas. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Sabihin mo sa akin,
Ano ang nalalaman ng anak ni Dado tungkol sa angka natin? Pasensya na, pero hindi namulat si Miguel sa taglay nating kakayanan. Masyado pang mura ang isipan ng bata para maunawaan ang mga pangyayari. Pag-uusap ng magkapatid. Lingid sa kalaman ng mga ito na nadidinig ni Miguel ang usapan nila. Ano pong kakayanan yung tinutukoy ninyo? Tanong ni Miguel. Nagulat ang tatlo nang biglang magsalita ang paslit. Nako, eto na nga ba ang sinasabi ko eh. Halika Miguel, maupo ka sa tabi ng Lola Maria mo. Tugon ni Tatang Anghel. Naglakad ang bata papunta sa kinaroroonan ng tatlong matanda at doon ipinakilala ni Tatang Anghel si Mang Isidro. Siya ang Lolo Isidro mo. Nakakatanda kong kapatid. Alam mo bang kinatatakutan siya dito sa bayan? Lalo na ng mga masasamang loob. Pagpapakilala ni Tatang Anghel. Kinatatakutan? Bakit naman po? Tanong ng bata. Dahil sa kapangyarihang ko, Apo. Alam kong hindi mo pa lubusang mauunawaan ang lahat. Pero kailangan mong malama kung ano ang kakayahan na meron tayo. Makikinig po ako, Lolo Isidro. Sabihin po ninyo sa akin, ano po yung kakayanang tinutukoy ninyo? Tanong ni Miguel. Napatitig si Tatang Isidro kay Lolo Anghel at Maria. Tumango ang mag-asawa bilang pagsang-ayon sa gusto nitong gawin. Makinig ka ng mabuti, Miguel. Ang lahat ng sasabihin ni Lolo Isidro mo ay pawang katotohanan lamang at iniingatang sikreto ng ating angkan. Kaya kailangan mong intindihing maigi. Tandaan mo, wag na wag mong ipapaalam sa iba kung ano man ang malalaman mo sa ngayon. Paalala ni Tatang Anghel. Pangako po, Lolo. Wala akong pagsasabihan. Hindi po ko magsasalita. Tugon ng bata. Hinawakan ito ni Isidro sa balikat at nagsimulang magpaliwanag. Ikaw, Miguel, mula sa mahabang angka na mga mambabarang, kinatatakutan tayo sa lugar na ito noon. Ngunit simula nang mawala ko, unti-unti nang nagbabago ang tingin ng mga tao. Wika ni Mang Isidro. Mukhang alam na mga tao na mga mambabarang tayo ah. Bakit hindi sila natakot na patayin si tatay? Tanong ni Miguel. Inakala nila na ako lang ang nagtataglay ng malakas na kapangyarihan. Kaya naman nang mawala ko, inapi nila kayo at itinuring na salot. Alam ko po yun. Kaya masama yung loob ko. Kasi ang ilan sa kanila, tinulungan ni tatay noon. Pero nung si tatay na yung nangangailangan, ni isa sa kanila, walang naglakas loob na tumulong. Yan ang pinakamahalagang aral sa lahat, Miguel. Hindi lahat ng tinulungan mo ay may pusong tulungan ka o tatanaw ng utang na loob sa'yo. Ang ilan malapit lang dahil merong pakinabang ka sa kanila. Wika ni Mang Isidro. Nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawa. Masaya si Tatang Anghel dahil nakuha ni Isidro ang loob ng bata. Ilang araw ang nakalipas. Inilibing si Dado at pagkatapos nun, dinala ni Mang Isidro si Miguel sa kanyang tahanan. Ano pong gagawin natin dito, Lolo Isidro? Tanong ng bata.
Ng mga sandaling yun, nasa gitna sila ng kagubatan. Dito ka pansamantala sa akin. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng kailangan mong malaman, Miguel. Hindi ba't gusto mong maging malakas? Ito na ang pagkakataong yon. Tugon ni Mang Isidro. Nanlaki ang mga mata ng bata. Dahil nang hawiin ni Mang Isidro ang makapal na kugon, tumambad ang isang kubo. Manghang-mangha ang bata dahil sa unang tingin, hindi mo aakalaing may bahay sa lugar na yon. Dito po kayo nakatira, Lolo? Oo, apo. Dito ako nakatira. At ito din ang lugar kung saan nagsanay ang iyong ama. Dito ka din matututo ng lahat ng tungkol sa ating angkan. Tugon ni Mang Isidro. Hindi na nagdalawang isip si Miguel sa kagustuhan nitong maging malakas at maipaghiganti ang kanyang ama. Tinuruan ng lahat ng pamamaraan si Miguel. Nagsimula sa panggagamot hanggang sa kung paano magpataw ng parusa sa ibang tao sa pamamagitan ng barang. 11 taon ang lumipas at tuluyang natutunan ni Miguel ang lahat. 11 taong kinimkim ng binata ang galit sa mga taong nang api sa kanila hanggang sa dumating ang tamang panahon ng muling pagbabalik ng binatang si Miguel sa kanilang bayan. Lolo Isidro, oras na po para bumalik ako sa amin. Hindi po ba kayo sasama? Tanong ng binatang si Miguel. Hindi na, Miguel. Matanda na ako at malamang ay hindi ko na kakayanin ang mahabang biyahe. Malakas ang espiritu ko, ngunit mahina na ang pisikal kong katawan. Tugon ni Mang Isidro. Aalalayan ko naman po kayo kaysa naman maiwan kayong mag-isa rito. Ay nako, iho. Sanay na ako sa pag-iisa. Sige na, ako nang bahala sa sarili ko. Pag-uusap ng dalawa. Nagpaalam ang binata at nangakong babalik pagkatapos ng kanyang gagawin. Ngunit isang payo ang iniwan ni Mang Isidro sa kanya bago ito tuluyang umalis. Tandaan mo, Miguel, wag na wag mong hahayaang lamunin ka ng galit. Maging patas ka kahit ayaw ng iba. Maging pantay ka kahit hindi kaya ng iba. At wag na wag mong paiiralin ang nararamdaman mong poot dahil ito ang magdadala sa'yo sa gilid ng iyong bangin. Ito ang mga huling salita ni Mang Isidro bago tuluyang umalis si Miguel. Nang makarating ito ng bayan, nagulat ang binata dahil napakalaki na ng pinagbago. May malaking sementadong gusali sa lugar. Wala na din ang malalaking punong nakatayo sa gilid ng daan at maging ang mga kalsada ay naka-aspalto na. Nagpatuloy lamang sa paglalakad ang binata hanggang sa makarating ito sa kanilang baryo. Pagkapasok pa lamang sa bungad, pinagtinginan na ito ng mga kalalakihan. Hindi nila nakilala si Miguel dahil humaba na ang buhok nito at naging matipuno na ang pangangatawan. Huminto ang binata sa isang tindahan para magtanong. Medyo malayo pa ang kanilang bahay mula sa lugar. Ngunit kilalang kilala sila, lalo na ang kanyang tatang Anghel. Habang nagpapahinga, nilapitan siya ng ilang kalalakihan. Namukaan ito ng binata. Ito yung mga lalaking pumatay sa kanyang ama. Oy bata, bago ka lang ba rito?
Ngayon lang kita nakita eh. Tanong ng lalaki. Biglang nagbalik sa isipan ng binata ang mga pangyayari. 11 taon na ang nakakaraan. Ngunit pilit nitong pinigilan ang galit. Opo, bago nga po ko rito. Magtatanong lang sana ako kung kilala niyo po ba si Tatang Anghel? Wika ng binata. Si Tatang Anghel, yung matandang mangkukulam ba? Oo, sino bang hindi nakakakilala sa kanya? Bakit? Anong kailangan mo sa matandang yon? Tugon ng lalaki. Wala naman po. May nag-utos lang sa akin na hanapin siya. Doon siya nakatira sa gawing dulo ng baryo. Kasama yung asawa niya. Sayang lang wala na yung apo niya dyan. Nakita niya sana kung paano namin kalagkarin yung matandang yon. Wika ng lalaki. Nagtawanan pa ang lahat at para hindi mapaghalataan, nakitawa na lamang din si Miguel. Nagpasalamat ito at nagpaalam sa kanila. Walang kamuang-muang ang mga kalalakihan na ang batang apo na tinutukoy nila. Walang iba kundi ang binatang nakatayo sa kanilang harapan. Nagpatuloy sa paglalakad si Miguel. Habang papalapit ito sa dating tahanan, nakikita na halos walang pinagbago sa kanilang kapaligiran. Naroon pa din ang mga taong mapanghusga. Ang ilan ay nagbubulungan pa, habang yung iba naman hindi mapigilan ang sarili sa pagtatanong. Hinarang ng isang babae si Miguel upang usisain. Sumagot naman ng maayos ang binata, ngunit hindi nito nagustuhan ang sunod na sinabi ng babae. Ano ka mo? Pupunta ka sa bahay ni Tatang Anghel? Ano naman ang pakay mo sa mga mangkukulam na yon? Wala nang idinulot na maganda ang pamilya ng taong yon, kundi perwisyo dito sa baryo. Lahat ng sakit at sakuna, sila ang may gawa. Kaya kung ako sa'yo, hindi na ako tutuloy. Wika ng babae. Ngunit nagpantig ang tenga ni Miguel sa sinabi nito. At sa pagkakataong yun, hindi na niya napigilan ang sarili. Anong sabi niyo? Sinisisi niyo yung lahat ng masamang nangyayari dito sa baryo sa iisang tao lang? Hindi niyo ba natanong yung mga sarili niyo kung bakit nangyayari ang lahat ng to sa inyo? Mag-iingat ka sa mga salitang binibitawan mo. Baka sa susunod, hindi ka na makapagsalita. Wika ng binata. Matapos ay nagpatuloy na ito sa paglalakad. Pagkapasok sa kanilang bakuran, kagad bumungad si Aling Maria na nagwawalis ng tuyong dahon. Nakita nitong nakatayo si Miguel. Pinagmasdang maigi. Hindi na makilala na matanda ang binata, kaya nilapitan niya ito upang kausapin. Magandang hapon sa'yo, iho. May maitutulong ba ako? Sinong hinahanap mo? Tanong ni Lola Maria. Napangiti na lamang si Miguel at dali-daling niyakap ang matanda. Lola Maria, ako po ito si Miguel. Kumusta po kayo? Tugon ni Miguel. Nagulat ang matanda at kagad kumalas sa pagkakayakap. Miguel, apo, ikaw na nga ba yan? Ang laki mo na at hindi kita nakilala. Medyo malabo na din yung paningin ko. Halika, pumasok ka sa loob at siguradong matutuwa si Lolo Anghel mo.
Wika ni Lola Maria. Hinila ng matanda si Miguel papasok ng tahanan. Nakita ng binata si Tatang Anghel na nakaupo sa sala. Nakabenda ang mga paa at may nakaalalay na saklay sa tabi. Punong-puno din ng galos ang katawan at mukha ng matanda. "Oh, Anghel, nandito pala ang apo mo." Wika ni Lola Maria. Sinong apo, Maria? Abay, kakalis lang ni Ninyo ha, para bumili ng bigas. Ang bilis naman yata niyang makabalik. Tugon ni Tatang Anghel. Hindi si Ninyo, kundi si Miguel. Ay nako, yan ka na namang matandang huklobang ka. Sinabi ko na sa'yo na hindi na babalik si Miguel. Masaya na yon sa buhay na meron siya ngayon. Ay nako, Anghel, hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Nandito nga ang apo mo. Miguel, pasensya ka na at hindi na nakakakita ang Tatang Anghel mo. Wika ni Lola Maria. Nagulat ang binata nang madinig ang sinabi ng matanda. Pinagmasdan nito ang mata ni Tatang Anghel at nakitang tila sinadya itong tanggalin. Lolo, ako po ito si Miguel. Sino po ang may gawa sa inyo niyan? Oh Miguel, ikaw nga po. Ang buong akala ko hindi ka na uuwi rito. Huwag mo kong alalahanin, apo. Ayos lang ako. Kahit nawala ang paningin ko. Masaya na din naman ako dahil nandito ka na. Huwag po kayong mag-alala, Lolo. Hindi na po ko ulit aalis. Magpahinga na muna kayo. O sige, apo. Naaamoy ko yung masarap na suma ng Lola Maria mo. Kumain ka na muna. Pag-uusap ng maglolo. Labis na naawa si Miguel sa naging kalagayan ng matanda. Nagpunta ito ng kusina upang kausapin si Lola Maria. Lola, ano po bang nangyari kay Lolo? At sino po ang may gawa nun sa kanya? Di sino pa ba? Ang mga walang magawang kalalakihan dito sa baryo. May namatay noong nakaraang buwan at ibinibintang nila sa Lolo Anghel mo ang nangyari. Kinaladkad nila yung matanda palabas ng bahay at dinala sa kung saan. Kinabukasan, natagpuan na lang namin dito si Anghel na nakasandal sa puno. Dinukot ang kanyang mga mata at punong-puno ng sugat ang buong katawan. Pagsasalaysay ni Lola Maria. Dagdag pa nito, sinabihan na ni Aling Maria na gumanti sila. Ngunit mariing tumutol si Tatang Anghel. Lola, hindi pa din po ba nababali yung prinsipyo ni Lolo na kahit ganyan na yung ginawa sa kanya, ayaw pa din niyang gumanti? Pero ngayon, humanda sila sa akin. Simula sa araw na ito, maniningil ako sa lahat ng ginawa nila sa atin. Tugon ng binata. Habang nag-uusap ang dalawa, bigla namang may dumating na isang paslit. Lola, nandito na po yung bigas oh. Pasensya na po, kamunti ka ng matapon. Pinagdiskitaan na naman ako ng mga bata dyan sa kabilang kanto eh. Wika ng bata. Nakita ni Miguel ang sarili sa batang yun. Dahilan para mas lalo itong magalit. O sige ninyo, ilapag mo na lamang dyan. Siya nga pala, ipinakikilala ko sa'yo yung manong Miguel mo. Anak siya ni Tio Dado mo. Miguel, siya naman si Ninyo. Kumusta po? Kayo po pala yung batang nasa larawan? Wika ni Ninyo. Ako nga. Halika, gamutin muna natin yung mga sugat mo. Tugon ni Miguel. Naupo ang bata sa tabi ng binata.
Naglabas ng lana si Miguel at pinahid sa mga galos nito. Aray, mahapdi po. Tiisin mo lang, mamaya gagaling na yung mga galos mo. Huwag kang mag-alala, malapit nang matapos yung pananakit nila sa'yo. Nandito na ako eh. Ewan ko lang po Manong ha, pero halang po yung kaluluwa ng mga tao dyan sa labas. Galit sila sa pamilya natin. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Basta magtiwala ka lang sa akin. Simula ngayong gabi, unti-unti na silang matatakot sa atin. Wika ni Miguel. Matapos ang pag-uusap, umalis na si Nino upang maglaro. Kinausap naman ni Lola Maria si Miguel tungkol sa mga sinabi nito. Miguel, sigurado ka ba sa gusto mong gawin? Tanong ni Lola Maria. Panahon na po, Lola. Siguro, para malaman ng mga tao na hindi nila tayo dapat api-apihin. Tuturuan ko po sila ng leksyon na hindi nila makakalimutan. Tugon ni Miguel. Mag-iingat ka lang, Apo, dahil hindi mo alam ang takbo ng utak ng mga tao. Ako na pong bahala, Lola. Pag-uusap ng dalawa. Kinagabihan, matapos maghapunan, lumabas ng tahanan ang binata upang simulan ang kanyang plano. Naglakad ito palabas ng tahanan, ngunit lingid sa kaalaman ni Miguel na nakasunod sa kanya si Nino. Nagpunta ang binata sa kabisera ng bayan kung saan maraming kalalakihan ang nag-iinuman. Sinadya nitong makita ng mga tao at naghintay kung ano ang gagawin sa kanya. Ay, hindi ba't ikaw yung naghahanap kay Tandang Anghel? Ano? Nagkita na ba kayo? Ay mali. Hindi na nga pala nakakakita yung matanda dahil dinukot ko na yung mga mata niya. Wika ng lalaki. Nilingon ni Miguel ang grupo ng mga kalalakihan. Tinignan ito ng masama. Anong sabi mo? Ikaw pala ang may gawa nun sa kanya. Wika ni Miguel. Tumayo ang grupo at pinalibutan ang binata. Oo, ako nga. Ano naman ngayon sa'yo? Alam mo ba kung anong kinuha mo sa matanda? Karapatang masilayan ang ganda ng mundo kahit sa huling pagkakataon. Wala akong pakialam. Isa pa, wala na din naman siyang pakinabang eh. Ano pa ba ang silbi ng mga mahihinang matanda? Dapat nga magpasalamat pa siya eh. Magpasalamat? Bakit? Sa tingin mo, ano yung dapat niyang pasalamatan sa ginawa mo? Aba, matapang kang magsalita. Bakit sino ka ba? Dayo ka lang naman dito ah. Dayo? Kilala kita, Rigor. Noon, ako yung pinagdidiskitahan mo. Ngayon si Tatang Anghel naman. Wika ni Miguel. Nagulat ang lalaki na mapagtanto na ang kaharap. Walang iba kundi si Miguel. Miguel, ikaw ba yan? Ang akala ko patay ka na. Pero maganda na din yon. Dahil sa wakas, may paglalaroan na naman kami. Ikinalulungkot ko. Pero ito na ang huling beses. Nagagalawin mo ang pamilya ko. Wika ni Miguel. Biglang napaatras si Rigor nang makitang nagliliwanag ang mga mata ng binata. Biglang nanigas ang katawan nito nang unti-unting gumapang mula sa lupa ang mga maliliit na uod. Napasigaw si Rigor dahil isa-isang pumapasok ang mga ito sa kanyang balat.
Tatakbo pa sana ang mga kasamahan, ngunit hindi rin sila nakaligtas sa balasik ni Miguel. Nang mga oras ding yun, kinain ng mga makamandag na insekto ang laman ng grupo ni Rigor. Nakita ito ng lahat at hindi umalis sa lugar si Miguel para malaman ng mga taga-baryo na siya ang may gawa nun. Simula ng araw na yun, kumalat ang nangyari sa baryo at unti-unting natakot ang mga tao. Natigil na din ang pangapi nila sa pamilya ni Miguel. Ngunit gayunpaman, hindi pa rin huminto ang binata hanggat hindi niya napagbabayad ang lahat ng nagkasala sa kanila. Taon din ang lumipas. Tuluyang naging payapa ang buhay ng pamilya ni Miguel. Nasaksihan rin ninyo ang lahat ng ginawa nito. Sa pagdaan ng ilang buwan, nagpasya ang binatang bumalik sa kabundukan kung nasan si Mang Isidro. Ngunit bago ito umalis, binilina ni Miguel ang nakababatang pinsan. Ninyo, wag mong pababayaan sina lolo at lola ha. Ipagkakatiwala ko sila sa'yo. Wika ni Miguel. Ako na pong bahala sa kanila, Manong. Mag-iingat po kayo ha. Sana pagdating ng araw, turuan mo din po ko kagaya ng ginawa ni Lolo Isidro sa'yo. Tugon ng paslit. Huwag kang mag-alala. Tuturuan kita pagdating ng tamang panahon. Sa ngayon magpakabait ka muna. Matapos kausapin ng bata, kagad na itong umalis. Nagdaan ng maraming taon. Hindi na muli pang nagpakita si Miguel sa lugar. Walang nakakaalam kung ano ang totoong nangyari. Ngunit malaki pa rin ang pananalig ni Nino na muling babalik ang kanyang pinsan para iparanas sa mga masasamang loob ang higante ng aping mambabarang. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.